Magandang araw! Narito na ang ating lesson ngayong week 1 sa Makabansa. Kahulugan at tungkulin ng pamilya. So balikan natin ang nakaraan nating aralin. Tingnan ang dalawang larawan. Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya na nasa larawan? Sa larawan A. So makikita nyo sa larawan A, si nanay, tatay at mga anak. Samantalang sa larawan B, napakarami. Kasama dito si lolo, lola, mga tito, tita, mga pinsan. Kaya ito ay binubuo ng mas malaking pamilya. O, tignan ang dalawang larawan. Anong ginagawa ng pamilya sa larawan? O, syempre, nag-aalaga at nag-aaruga. Dito, inaalagaan ni nanay ang anak at dito naman inaalagaan ng anak ang nanay. So, pwedeng ganun tayo, no? So, layunin ng aralin natin ngayon ang matukoy ang kahulugan ng pamilya at masabi ang tungkulin ng pamilya. So, sagutin natin. Sino ang mga kasama ninyo sa bahay? O, meron ba sa inyong may kasamang lolo, lola? Yan. May pamilya may kasama ng tito, tita, kasama yung kanilang mga anak. Meron namang pamilya na nanay lang. May pamilya na tatay lang at saka anak. At meron namang parehong tatay at nanay at saka anak ang kasama sa bahay. So, sino kayo sa mga yon? O, sino naman ang naghahanap buhay o nagtataguyod sa inyong pamilya? Ayan, puwedeng may pamilya na si tatay ang nagtatrabaho, may pamilya na si nanay ang nagtatrabaho at si tatay ang naiiwan sa bahay. May pamilya na pareho sila ang nagtatrabaho. Meron naman mga nawala na ng magulang, so tito-tita na ang umampon o kumuha, kumupkop, nag-alaga. Meron namang lolo at lola ang naghahanap buhay para sa mga apo. So iba-iba tayo ng sitwasyon. So pwede kahit alin do'n. So, sino ang nag-aalaga sa inyo at sa mga kapatid? Ayan. So, katulad ng paghahanap buhay, madalas kung sino yung naghahanap buhay, siya rin yung nag-aalaga, no? Yan. Kung halimbawa, nanay, tatay, lolo, lola, tito, tita. Yan. So, basahin ninyo ang mga sumusunod na salita. Sabihin nyo, pamilya, magulang. O, pag sinabing magulang, ito yung nag-aalaga sa atin. Nanay at tatay ang kadalasang kilalang magulang. No, pero pwede din nating maging magulang. Halimbawa, lolo't lola nyo, sila na yung tumayong magulang nyo dahil wala kayong nanay at tatay. O kaya, o kapatid. O yan, kapatid. May ate, kuya, si bunso. Ate, siya ang yung mas matandang kapatid na babae. Kuya, mas matandang kapatid na lalaki. Si bunso, syempre siya ang pinakabata sa pamilya. So, ito ang iba't ibang itsura ng pamilya. Yan. Ano sa palagay ninyo ang pamilya? So, syempre ang pamilya, kadalasan, ito ang karaniwang miyembro ng pamilya. Nanay, tatay, at mga anak. So, yun yung karaniwang miyembro ng pamilya. So, pag sinabing pamilya, syempre ang pamilya ay laging nagtutulungan, nagmamahalan. May pag-aaway man sa pamilya, pero dapat mas namang yung kasiyahan at pagmamahalan sa pamilya. Bawat miyembro ng pamilya ay may tungkuling dapat gampanan. So kung ang mga magulang nyo, tungkulin nila na alagaan kayo, protektahan, ibigay ang inyong mga pangunahing pangangailangan, kagaya ng bahay, kasuotan at tirahan, kayo din bilang anak ay may tungkulin. So tungkulin ninyo na sundin ang kanilang inuutos. Tungkulin din ninyo na mag-aral ng mabuti. Tungkulin ninyo na sila ay igalang. So si tatay, ano ang tungkulin niya sa pamilya? Siyempre si tatay ang madalas nagtataguyod ng pamilya. Siya ang naghahanap buhay sa pamilya. Pero pwede din si tatay ang manatili sa bahay. So pwede silang magkabaligtad ni nanay ng tungkulin. O si nanay, siya yung madalas na naiiwan sa bahay, nag-aalaga, yan, nagluluto, naglalaba. Pero may mga nanay na sila yung nagtatrabaho.
no? At meron namang tatay na sila yung naiiwan sa bahay, nagluluto, naglalaba, nag-aalaga ng mga kapatid na naiwan. So, pwede silang magkabaligtad ng tungkulin. Ang mahalaga ay nagtutulungan sa bawat pamilya. O pwede rin naman, pareho si nanay at tatay ang nagtatrabaho, kagaya ko, si teacher, nagtatrabaho ako. Ayan. Pero, nagtutulungan pa rin kaming mag-asawa para sa aming anak. O anong tungkulin ni kuya sa pamilya? Siyempre bilang nakakatandang kapatid, so tutulungan niya si tatay o si nanay. So madalas siya yung nagiging katulong ni tatay sa mga gawaing panglalaki. Tungkulin naman din ni ate na alagaan ang kapatid. Pwede rin namang mag-alaga si kuya. So madalas si ate ang katulong ni nanay sa mga gawaing bahay na pambabae. O anong tungkulin naman ni bunso? Siyempre si bunso ang madalas na nagpapasaya sa pamilya. O ano naman ang tungkulin ni na lolo at lola sa pamilya? O yan, pwede nyo silang mahinga ng payo kapag walang mag-aalaga sa inyo, sa kanila kayo pwedeng iwan. 'Di ba? So may pagkakaiba-iba ang sitwasyon ng bawat pamilya at maging ang tungkulin sa bawat isa. So mayroong pamilya na nanay ang naghahanap buhay at tatay ang naiiwan sa bahay. Mayroon ding pamilya na pareho naghahanap buhay ang nanay at tatay. So, sagutin natin, ano ang tungkulin ninyo sa inyong pamilya bilang isang anak? So, tungkulin ninyo na sundin ang inyong mga magulang. So, nasa utos yun, no, ng Diyos na igalang at sundin natin ang ating mga magulang. So, dapat lagi tayong magalang at sundin sila kasi nasa utos yun ng Diyos. So, kailangan hindi natin yun susuwayin kasi pag sinuway natin yun, madadagdagan ng inyong kasalanan. O paano mo lalong mapagbubuti ang pagganap sa tungkulin sa iyong pamilya? Siyempre, pagka ginawa mo yung tungkulin mo, hindi ka dapat nagdadabog, no? Sabi, ginawa ko naman po yung tungkulin ko eh. Kakainis, oh. Nagawa ka nga ng tungkulin mo, pero masama naman yung loob mo. So, dapat hindi ganon. Gagawin mo ito ng masaya at maayos. O ngayon, sige, tingnan natin kung may natutunan kayo. Isulat ang tama o sabihin ang tama kung ang sinasaad sa pangungusap ay wasto at mali kung hindi. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may iba't ibang tungkulin, tama o mali. So, syempre ang sagot ay tama. May kanya-kanya tayong tungkulin na dapat gampanan. Hindi maaaring maghanap buhay ang isang ina o nanay o bawal daw magtrabaho si nanay, tama o mali. Siyempre mali, 'di ba? Dapat puwedeng magtrabaho si nanay. Ang mga anak ang nagpapasaya sa pamilya. Tama, 'di ba? Nanay lamang ang dapat na nag-aasikaso sa pamilya, hindi daw puwede si tatay. Si nanay lang ang puwedeng mag-asikaso sa pamilya. Mali. So, siyempre puwede si tatay. Paano kung nagkasakit si nanay? O di si tatay. O maganda nagtutulungan silang dalawa para mas mapadali ang trabaho sa gawaing bahay at mapadali ang mga tungkulin nila bilang magulang. Sina lolo at lola ay maaari ring kasama sa pamilya. So tama, no? Lalo na kung wala nang mag-aalaga kay lolo at lola, maaari nyo silang isama sa inyong pamilya. Yun lamang at sana'y may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!